Kalaban niya yung gatas eh. Puwera ukad, puwera ukad. Namit, namit. Okay. Hello mga kabarangay. Ayan, welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, it's been a while na naman kasi marami na namang naganap sa ating buhay. Kaya hindi na naman nakapag-vlog. Ayan po. Siyempre, ako po si Ate Jeng, aka Kapitana, at si Daddy D ang nasa likod ng camera. Yan, meron tayo ngayon. Puro gatas! Puro gatas! Puro gatas. Kasi po, ang ating lulutuin for today's vlog ay milk pudding. Ayan, simple lang po ang ating mga ingredients. Sinalin ko pa kasi akala ko susobra yung 2 lata. Yun pala 3 cups rin talaga yon. Unahin na natin tong ibap. 3 cups nga pala yun. Sana kinumpute ko na lang yung ml. Ayan, 3 cups na ibap. Magkaiba yung kulay kasi yung isa yung classic, tapos yung isang ibap ko dito, yung evaporada. Pero parehas lang naman na ibap yon. So, 3 cups po yan. And then, isang condensed na, classic din siya, 377 grams. Ayan! Sugar spiker. Pero talaga po ito ay masarap na dessert. Ayan, pag paminsan-minsan lang naman po ay ayos na ayos lang. Pwede rin po ito sa mga handaan kasi pang dessert. Para rin siyang style maha blanca. Pero wala po itong mais. Ayan. Whoops. Simutin natin hanggang sa kaduluduluhan dahil ito ay mahal ang condensed, no? Saka sayang po yan. Ayan. Haluin lang muna natin. I-mix lang muna natin ang ating 2 milk. Siyempre pa, para yung condensed natin ay mag-mix po dito sa ating ibap. Bago natin ilagay ang ating 1 cup na cornstarch. Yan. Lusaw na ang ating condensed milk. Ilagay na naman natin ang 1 cup na ating cornstarch. Milk pudding, kaya magatas na magatas. Lusawin lang po muna natin ang ating cornstarch. Ang cornstarch po kasi medyo mahirap-hirap talagang lusawin yan eh. Pag nalusaw na, at saka po natin sindihan ang ating kalan. Yan, para po walang mga buo-buo, ay salain po natin. Kasi po ang hirap talagang lusawin ng cornstarch, sa totoo lang. Para rin yung ano natin, yung all-purpose flour. Medyo mahirap lusawin. So, gawin natin. Salain natin para lahat ay lusaw na lusaw. Sure na sure. O, kasi yan o, ang tagal-tagal niyan ang hini. O, lusawin natin dyan. At least konti na lang. Tapos malulusaw siya o. O, di ang bilis! Ang tagal kasi. Ayan. Okay, yan ang technique natin. Ibalik na natin sa ating kasirola para mapakuluan agad natin. Okay. Kabango. Puro gatas ba naman? Sindihan na po natin ang kalan at ang atin pong apoy ay medium heat lang. Hindi po siya kailangang malakas na malakas. Teka lang. At sa tamis ay may langgam na agad. Ilang minuto pala. Nilanggam agad. Ayan. Ayun oh. Kabilis. May langgam agad. Sindihan na po natin ang ating kalan. Ayan. Medium heat lang po. Kaya ito ay medyo matagal-tagal na naman na haluan. Dahil ito po ay parang ang maha, hindi po pwede na dumikit yung ilalim. Yun yung ating
kailangan gawin. Mahina lang ang apoy, tapos hindi po pwedeng dumikit ang ilalim. Ayan, halu-haluin po natin. Ito po yung medyo matagal-tagal sa paghahalo. Kasi, papalaputin po natin and papabuuin. O, diba? Pero ang cornstarch naman, madali lang naman yan bumuo. Ayan, balikan po namin kayo syempre ng paunti-unti habang nagpo-progress ang ating niluluto. Ayan, tingnan nyo naman po. Napakabilis naman din pala. Mabilis din siya, pero hindi natin pwedeng anuhan kasi ang bilis niyang dumikit. Mabilis talagang dumikit ang cornstarch kasi. Kaya, masusunog talaga. Kahit medyo nasa medium fire tayo. O, diba? Ang bilis, ang ganda. Oh! Yan. Tutuin pa natin, patigasin pa natin ng konti. Konting-konti na lang po. Kasi yung ilalim niya ay medyo mabilis mag-sunog. Ayan, oh. Konting-konti na lang. Konti na lang po. Actually, luto na po ang cornstarch kasi na to. Kaya ganito na siya, kakunat. Ayan, tingnan nyo po, kumukunat na. Luto na yung ating cornstarch. Para na siyang paste. Pag gumagawa tayo ng mga pandikit nung araw, di ba gaw-gaw? Gaw-gaw talagang ginagamit namin. Ang gaw-gaw ba? Cornstarch din. Comment down nga po kung ang cornstarch ay ang gaw-gaw ay cornstarch din. Parang ang pagkakaano ko, cornstarch din siya. Wala kasing gaw-gaw ngayon. Hindi na may gaw-gaw pa, pero hindi na masyadong ginagamit sa mga bahay-bahay. Kasi kami noon nagagaw-gaw para sa, almirol. Tama ba? Gaw-gaw yun. Diba? Tapos yung pandikit namin noon, di man uso yung mga Elmer's glue kasi mahal siya. Ibili kami ng gaw-gaw, tapos lulutuin namin siya na parang ganito. Ganito po yan. Ayan, okay na po ito. Okay na po yan. Patayin na natin ang ating apoy. Tapos, ito pong ating pan. Meron pa tayong round pan dito na baking pan. Para po madali nating matanggal. Kasi gumagalaw po yan. Ayan, gumagalaw yung ilalim. Ayan, o. Para madali siyang matanggal mamaya. Pero lagyan po natin ng mantika. Lagyan natin ng oil. Kung gusto nyo, butter. Hindi naman po ako nakapagtunaw ng butter. Ayan na lang. Oil na lang. Yung effect lang naman ng madaling tanggalin, yun yung ating kailangang makuha, ma-achieve. Kasi isasali natin nga dito. Ayan, okay na yan. Isali na natin. Agad-agad. Iusod ko muna yan, daddy di. Para may pwesto ako din eh. Kalapot. Ah. Mabigat. Mabigat ka din. O, tingnan nyo po yung ilalim mo. Kung lalakasan talaga natin yung apoy, ay nako po. Sunog. Konti lang rin pala to. Pero ang bigat na. Bigat kasi yung aking kawali. Yan, syempre ititira namin yung nandyan sa kawali. Yan yung masarap. Baklas-baklasin. Natutuo lang. Yan, ano po natin. I-flat. Ang bilis po kasi niyang bumuo. Ang bilis nang i-flat. Hindi ko na siya ma-flat. Gamitan ko na siya ng ibang kutsara. Kung yung kutsara ko ay mayroon namang condense, okay lang po yan. Milk naman ito. Para lang ma-flat natin. Milk naman yan. Lagyan natin ng konting oil ang ating kutsara. Para ma-flat lang natin. At ang ganda ng pagkalapot niya kasi. Kaya yung ating kutsara ay dumidikit na. Lagyan natin ng oil. Ang ganda ng pagkalapot. Mahirap na nga lang siyang i-mold sa ating molder. Sa ating cake molder ba to? Cake pan. Samantalang ang ganda ng pagkakaluto. Yan. Itataob po natin yan mamaya. Don't you worry. Yan. Hintayin po nating lumamig. I-flat ko lang po to saglit kung kaya pa.
Tapos hintayin po nating lumamig bago natin lagyan ng milk powder po sa ibabaw. Sandaling-sandali lang po itong lalamig. Ayan, actually po medyo mainit pa. Mainit pa siya, pero okay na to. Pwede na yan. Hindi ko lang alam kung kaya ko siyang hawakan. Pero mainit pa siya talaga. Balik na rin natin. I-move lang muna natin ng pag-ganon. Mainit nga. Lagyan ko muna ng ano. Kasi hindi naman siya kailangang palamigin ng malamig na malamig. Ang kailangan lang, maitaob natin siya dito kaso mainit yung likod. Ipupush ko kasi. Yeah. Kasi ito po ay napupush. Ayan, napush na po siya. Napupush po kasi ito. Yung isang kaway ko na dito. Tingnan nyo, napush na siya. O, napupush po kasi ito. Napupush yan eh. Kaya dyan ko siya nilagay. Kasi, madali siyang tanggalin. Tapos, ilalagay natin dyan yung pinggan. Kailangan pantay siya. Tapos daw, Tapos, hindi pa nagpantay. Galing ko talaga. I-push muna natin. Hindi man yan didikit na agad sa plato. Oh, diba? Diba? Cute. Iusod lang muna natin para at least nasa center naman yung ating picture. Diba? Cute po, oh. I-ano ko lang po ha. I-diretso ko lang. Yan. Para sentro siya. Yun yung purpose nung ano eh, sa pag-cake ganyan eh. Nagulat ako bumagsak siya. Ayan, oh. Oh, diba? Masarap po siya actually. Tinikman namin yung natira sa kawali. Hindi siya masyadong matamis. Kasi nga, mas maraming dihamak yung ating ibaw. Yan! O, diba? Tingnan nyo naman yung ating pudding. Mas maganda pala to kung yung isang, mayroon kasi akong isang ganito pa, sana, na mas mababa, tapos mas mataas yung bilog. Maganda sana yon. Kaya lang, eto nga yung nagamit ko. Kala ko kasi sobrang dami. Lagyan po natin ng milk powder sa ibabaw. Budburan lang natin ng milk powder. Dahil nga siya ay milk pudding. Pwede rin pong cheese kung gusto nyo. Pero milk na lang. Birch tree itong ginamit ko. Kasi masarap tong birch tree sa true. Sarap po yan. Kung gusto nyo marami, okay lang. Kung gusto nyo konti, okay lang rin. O, napadami na tayo. I-ano natin ng konti. I-flat para at least ma-spread ng pantay. Yan. Para naman mapanindigan natin yung milk pudding. O, ito po ay hindi ko naman gawa-gawang recipe. Ito po ay mga nakikita natin sa mga cooking vloggers, mga chef talaga. Titignan ko kasi yung mga chef talaga eh. Ibig sabihin, tama yung binibigay nila. Actually, tama. Doon po natin makikita sa mga ganitong vlog na katulad sa akin, yung nagtatry, tapos hindi naman talagang chef ako na totoo. Kung tama yung binibigay ng mga vloggers, actually. Kasi mabilisan lang yun. Minsan hindi natin nakikita kung tunay ba naman yung kanilang ginagawa. Ayan! Pwede din po natin itong lagyan ng cheese kung gusto po ninyo para merong ma-complement yung lasa ng ating mga milk. Pero tingin ko po napakasarap ng ganito powder. Ayan, tingnan nyo naman. Hindi po natin kailangan palamigin ng palamigin to kasi ito po ay ano naman, parang kakanin siya, parang maha style. Oh, pero milk pudding siya. Yung gilid niya hindi pantay kasi dapat hindi siya masyadong lumamig doon sa ano natin. Medyo lumamig na kasi ng konti. Ayan. Pero okay lang yan. Ayan. Siyempre, hiwain po muna natin to at tikman kung ano ang lasa ng ating milk pudding. Hiwain na po natin. Tikman natin ang ating milk pudding. Hiwain natin. Maghiwa lang muna tayo ng konti. Yan. Kasi nga ganyan ang kanyang ano eh. May paganyan tayo. O, diba? O. Tingnan natin kung mabubuo siya. Kung magiging parang pudding. Mainit pa kasi. Oh! O, diba?
Tikman natin nga. Tikman natin. Daddy. Asan yung kutsara ko? Ito na lang. Ito muna kunin ko yung maliit lang. Kasi baka ma-enjoy ko masyado. Masarapan ako. Wag na nga. Dito na nga. Hirap pa siya. Namit. Sobrang creamy. Ano ba naman siya hindi magiging creamy? Eh talaga namang puro gatas ito. Ang sarap po pala ng ganito. Pwede natin siyang gawing base ingredients ng mga dessert na pwede pa natin gawin. Nakaisip ako pwede siyang lagyan ng ng puree na pineapple, puree na mangga. Pwede rin siguro lagyan ng buko. Magiging masarap to pag nilagyan ng medyo ginrind na buko. Masarap siyang maging base ng ating, yung milk pudding na to, masarap na gawing base ng ating mga kakanin. Ayan o. Ayan o. Siyempre, titikim din po si Daddy din na to. Mamaya tingnan natin kung sinong makapatikim natin sa labas para makuha naman natin yung reaction. Siyempre, pag sa akin, hindi ko masyadong kainin yan at yan po ay may condensed milk. Baka kasi sumipa naman. Masarap nga talaga, pero baka sumipa naman ang aking blood sugar. Much later. Ayan, may mga boys dyan sa kubo. Ipatikim natin tong ating milk pudding kung anong kanilang magiging reaction or verdict. Tikman nyo muna ang milk pudding. Milk, syempre, puro gatas yan. Hawakan nyo muna. Si Daddy rin, wow na pa. Sarap si Daddy rin. Sige nga, tikimi. Si Daddy di kanina. Siya ang kumalahati niyan, syempre. Walang video yun. Ito yung may video. Bawal sa akin yan eh. Pudding na parang kakanin. Tang, likatang. Kaya lang milk to tang. Keri? Hindi naman marami tang. Maha. Maha nga siya na walang mais. Parang maha siya tang na walang mais. Kuya mo lang ito ng mais na mahangat ko. Ito na yun. Ganito ka rin? Iba. Kasi puro milk siya. Yung maha kasi hindi ganyan karami ang gatas. Ano tang? Tingnan muna natin si Tata. Kalaban niya yung gatas eh. Puwera ukad. Puwera ukad. Namit. Okay. Approve sa kanila. Gagawin natin yan sa mga party-party. Pero parang gusto kong lagyan baga ng dinurog na buko. Parang masarap, no? Dinurog na buko. Tapos mas maliit na serving. Yun nga, kasi nakakaumay ang gatas eh, no? Tsaka pag maramihan. Ay, oo. True. Isang ganyan lang ang kuha na yun eh. Lagay sa parang lang. Oo, tama. Maliliit siya. Siguro lalagyan ng hulmahan na maliliit. Tama. Yeah. Sakto pong. Si Pongloy ang palagi kong napapa-taste test dito eh kasi siya yung palaging nandito. Ayan, sabi ko wala pa si Pongloy Huli si Pongloy Ayan pala nakaabol si Pongloy eh. Dalihan na agad ng kupos ng board Hindi. Kamusta? Yan si Pongloy laging na-chamba Busin mo na yan, Pong. Approve. Nakamerienda tuloy. Oy, marami kang tumikim ka, marami kang